Kapatid, halika na! Pwestuhan na ulit! 12 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. Monday na Monday. Sana nga po ay pinapasok din kayo ng swerte. Ngayong ang ating date ay talaga naman bilog na bilog, butas na butas, ika nga. Pasok ang swerte. 8 buwan ng Hulyo. July 8. Syempre, nagdaan na naman ang weekend para sa lahat ng mga naging busy. Mas kumpleto ba ang feeling sa pag-uumpisa ng panibago nating linggo? Dapat po kumpleto, ha? Sana yung iba para sa mga araw ng pagsamba. Nung Sabado, nung Linggo. Hindi dapat isinisingit. Kailangan kasama yan sa plano. Yung pasasalamat sa isang linggo ng kalakasan ng katawan, ng kalakasan ng ating pag-iisip. At syempre sa lahat ng mga opportunities at ganun din sa mga problemang mga nakasalubong natin. Kailangan ipinagpapasalamat po yan dahil ang mga problemang yan, sabihin na lamang natin, pampalakas natin yan Diba? Pampalakas yan. Parang exercise lang yan, kapatid. Mga boksingero nga, sinusuntok-suntok yung sarili nilang katawan, di ba? Nakikipag-sparring, nasasaktan, pero mas tumitigas ang kanilang mga muscles. Di ba ganoon? Kaya ituring nyo na yung mga problema na yan bilang exercise lamang natin. Meron naman pong tamang amount ng stress na na-exercise din ang ating isipan mentally. Ganon. Hindi nag-iisip ka ng mga bagay na hindi mo naman kontrolado. Yung mga makokontrol, go push. Gawan ng solusyon yan. Kaya kung ang pinoproblema mo, paano ba ako magiging masaya? Yung masaya lang, yung ngayon lang. Madali lang po yan. Eto lamang i-share nyo na ng i-share ang ating live streaming sa lahat ng mga online ngayon. Mas maganda, lalo tayong dumami sa online streaming natin para mas marami pa ang nakakaalam at nakikisagot sa ating mga katanungan, sa ating kwentuhan at syempre sa mga kwento na ating mapapakinggan mamaya-maya lamang. Sa Dear Kuya Poy, sa H2H Confessions. Ay nako, dito sa H2H Confessions, maya-maya, ilang minuto na lang, maumpisa na ho natin ito. At syempre, makisawsaw na nga rin po kayo doon sa ating love question of the day. Ayan, pero sa ngayon, isang mabilisang pagbati muna sa maraming mga nakikinig sa inyong mga radyo sa 92.3 dito sa Metro and Mega Manila. Hindi, no? Talagang nguyang-nguya yung bawat salita. Metro and Mega Manila. Hello po sa inyo. Sa lahat ng mga naghahanap buhay, kasama po kami sa inyong mga sasakyan, mapapribado, mapapampublikong sasakyan yan. Samahan nyo lamang po ang True FM sa inyong mga tahanan. Thank you so very much, mga kapatid. At dyan sa mga tindahan na bentang-benta rin, balita ko. Lalong bumebenta na ang programa nating Heart to Heart at H2H. Doon po sa mga sumusulat sa amin, yung iba sinasabi nila, nanonood ako rito sa trabaho, nanonood ako rito sa tindahan, nanonood ako rito sa opisina, na-shiprate po namin kayo. Na-appreciate po namin kayo, Thank you so very much. Yung iba nga yung iba tumatakas-takas pa, makapakinig lang. Medyo naglalagay lang ng earphones o ng earbuds daw. Salamat. Thank you for sharing. Ayan. Ipakalat nyo pa po ang magandang balitang yan. At yung iba rin kasi na mga sumusulat sa amin, welcome na welcome po. Marami ang mga nagdatingan this weekend na mga kwento dahil yung iba ay nag-follow nga at nag-join doon sa aming H2H Conversation Official Facebook page po yan, kung saan ay pwede nga po kayo na mag-private message sa amin ng inyong kwentong pang H2H Confessions o kaya yung pang HEART at ganun din yung pang Dear Kuya Poy. Ang dami.
Yan ha, hanapin nyo lamang po ang H number 2, H Conversation Official sa FB. Yan, mag-join po kayo at i-private message nyo po kami sa kung ano ang gusto ninyong mangyari sa inyong mga kwento, kung saan natin i-feature. Tutulungan din naman namin kayo kung saan mas babagay. Okay? Ayan, at syempre, nandyan din po ang ating Dear Kuya Poy at gmail.com para naman sa mga email ang labanan. Thank you! Ako talaga medyo nang gigigil na. Gigil na dahil gigil na rin po itong ating aamin para sa ating H2H Confessions. Hindi raw maiwasang maghimutok nitong si Clarian. Ayan, Clarian. Sa paghihinalang ng bababae raw ang jowa niyang si Diego. Dahil dyan kaliwat ka ng pananakit na ang natatamo nitong si Diego mula sa kanyang jowa na si Clarian. Pero si Diego mariing itinatanggi ang paratang sa kanya na nambababae siya nitong si Clarian. Ayon pa kay Diego, si Clarian pa nga raw ang may history ng panluloko sa kanilang dalawa. Yan ay dahil na rin sa madalang nilang pagkikita. Hindi raw tuloy maiwasan nitong si Diego na mapagod at mapuno na rin sa mala-armalite na pananalak nitong si Clarian sa peking akusasyon na babaero raw itong si Diego. Kahit ano pa nga raw kasi ang klase ng mga assurance na ginagawa nitong si Diego, deadma pa rin itong si Claire. Claire na nga lang kaya. Nabubulol pa ako. Yan si Claire. Okay. Sige. Kausapin na natin mula sa Quezon City, 27 years old, si Diego. Diego, magandang tanghali sa'yo. Gandang hali po, sir. Alam mo, sa pananalita mo, parang ready ka na umamin. Ready ka na talaga, Diego? Opo. Oo, parang nasaktan ka na rin no? Yung pananakit ba sa'yo nitong si Claire? Claire na lang ang itatawag ko, ha? Okay, ay physical lang, emotional lang ba ito o may halong physical na pananakit na sa'yo, Diego? Physical po. Kasi pag nagkita kami, mangungurot po siya eh. Kurot lang naman pala. Kurot ng pagmamahal o kurot ng galit at talagang matatanggal yung balat mo? Kada magkikita kami, laging may bunganga, tapos kukurutin niya ako. Tapos lagi may hinala na ng bababae ko. Yun ang lagi niya mga hirit sa'yo. Opo. Tuwing kailan lang ba kayo nagkikita, Diego, nitong si Claire? Ano naman po, every 1 week, nakikita naman po kami. Every week? Opo. Weekend? Kung pagkadeo po namin, ganun lang po. Ikaw ba? Ikaw kasi taga Quezon City. Bakit? Taga saan ba tun si Claire? Tiga ano po siya tiga Bulacan. Okay. Kaya kami, talagang 1 week lang po kami magkita sa isang linggo, pagka-day off. Oo, may distansya talaga, Opo. Ayan, pero ito nga, kwentuhan mo nga kami ng bahagya doon sa history ka mo ng panloloko nitong si Claire sa relasyon ninyo dahil sa madalang yung pagkikita. Ano ba nangyari noon? Kasi yung time na naramdaman ko ng loloko na siya sa akin, nakita ko yung cellphone niya, may ibang kumukuler sa kanya, tapos pinapatay niya. Tapos magde-date kami, makikita ko na bigla na lang pag may kumawag, sabihin niya kaibigan daw niya. Pero ba't tayo yung tawagang sagutin kagad? Di ba dapat pag kaibigan mo, sasagutin mo? Pwede. Pero depende kung meron tayong pinag-uusapan na mahalaga at ayoko munang putulin. O kaya, hayaan ko lang siya mag-call, isa-silent na lang muna, di ba? Hayaan mo lang mag-appear nang mag-appear yung pangalan dyan. Kaya lang, hindi nga po nag-appear yung pangalan, kaya lang po, ayaw niya sagutin. Bakit tayo sagutin yung tawag siya? Ba't tayo sagutin? Sabi niya, hindi, okay lang niya, ganun-ganun. Kaya naghihinala na rin po ako na ganun. So hinala pa lang rin, hindi naman, yung sinabi mo na may history ng panloloko sa'yo, hindi mo rin naman pala na-confirm. Hindi pa naman po, pero hinala ko na talaga, sir, kasi kada magkikita kami, pag may tumawag sa kanya, hindi niya sinasagot. Magkikita kayo, pagka may tumawag sa kanya, hindi sinasagot, may pangalan o number lang yung nag-a-appear? Opo. Kaya, naghinala na rin po ako sa kanya na ganun mang nangyayari. Sandali, may pangalan o numero lang yung nag-a-appear dun sa phone niya? Numero naman po lagi. Kaya lang, iba-ibang number nangyayari. Ba? Iba-ibang number o hindi mo lang nakakabisado? Hindi, bali yung number niya, yun talaga, kabisado ko yung number niya. Pero may number namang ibang ba't hindi niya sagutin?
Kasi sige. kung talagang kaibigan niya, nasasagutin niya yun. Sandali, ano bang trabaho in the first place nitong si Claire? Baka naman may kinalaman din yung mga tumatawag-tawag na yun sa hanap buhay niya. Ano po siya sa sales clerk. Sa? Sales clerk po siya. O yun, sa sales. O hindi ba kaopisina yon yung tumatawag? Hindi raw? Pero, siyempre, sir, sa akin, kung kaopisina mo, sagutin mo. Oho. Kung wala kang tinatago sa akin, anytime, pwede mo sagutin, di ba, sir? Pwede. Pero I'd still give her the benefit of the doubt kasi nga, wala numero lang naman. Plus, kung kaopisina mo, kailangan naka-record yung pangalan. Yun Tama. naman yun. Okay. Kasi Sige. nangyayari, bakit hindi mo ilagay yung pangalan ng kaopisina mo? Laging blanco. So nandyan na tayo sa tawag-tawag. Sa text messages, may nakita ka ba na may history? Hindi ko kasi ano yung confirm yung message sa mga text niya kasi pag gagawin ko yung cellphone niya, inaalin niya kami ko, huwag mo hawakan yan. Mamaya may mag-chat yan o may text o ano, ganun. Kung bakit mo gaganon? Kasi kung wala kang tinatago, hindi mo hawin yung kamay ko. Pag Okay. ginawa ko yung cellphone mo. So, okay. Wala bang password? Walang anong tawag mo dyan? Security Wala code? naman password yung cellphone niya, kaya anytime pwede kong kunin eh. Kaya lang, ayaw niya talaga pag nakita niya. Nanin yung kamay ko, tinatabig niya kagad. Baka kasi maglikot ka, baka kung ano pa makita mo. Pero Opo. bukod doon, hinala lang rin naman pala yung pinangahawakan mo. Opo. Okay. Sige. Hindi naman kaya na nakukulangan lamang sa oras itong si Claire sa pagkikita ninyo? Gaano katagal kayo? Sabi mo nga once a week nagkikita kayo. Gaano katagal ang pagkikita ninyo coming from Quezon City to Bulacan? Baka naman saglit na saglit lang, uwi ka na rin. Kaya ka laging hinihiritan na nang bababae ka. Pagka nag-date po kami, pinamatagal na namin yun. Tapos natin ko niya siya sa bahay, tsaka uwi na ako. Yun nga, gaano katagal? Mga ilang oras? 5 hours po, mga 5 hours. 5 hours, uwi na rin. Tapos talaga namang umuwi ka rin. Opo, diretso po ako. Kayo naman... Tapos pinabukas na pasok po ako agad. Okay. Kayo ba ay nakakapag-video call naman? Opo, anytime naman po. Video call naman po kami. Kahit pa paano. Kumusta Kasi, yung pakikipag-video call mo sa kanya, Diego? Ano po, basta call lang po ako sa kanya. Kumusta? Ganito, ganyan. Kumain ka na ba? Ganyan, ganyan. Okay naman po. Pero minsan, ayaw niya rin minsan pagka magbibideo call ako, ayaw niya magpakita yung mukha niya. Tuwing kailan yun? Ayaw pakita yung mukha mo, ganun sa kanya. Kaya naghinala rin ako na baka may ibang kasama. Nasa ibang lugar o ganun. Ayun nga. Pero tuwing kailan yun? Pag oras ng trabaho, nakaka-video call ka naman kahit papaano. Opo. Pero, Ganun po. yun nga, kahit nasa trabaho, bigla mo mawala yung video, hindi pa pwede mag-video. Oo, bawal. Bawal daw sa kanila. Biglang Pero bawal? Oo. Kung umabsent siya, mali ko umabsent siya o pumasok, di pwede makipag-date siya sa ibang boy. Anytime, di ba, sir? Tumawag ako. Hindi ko naman sa sinasabi na tama lahat ng mga hinala mo, kaya nga hinala eh. 'Di ba? Kaya hinala 'yan. Kumbaga binabasa natin, inaaral natin yung mga pagkakataon, kaya sinisigurado natin sa iyo na kapag video call ka ba, bakit biglang bawal ngayon? Kasi minsan kailangan din nating intindihin na kung nandiyan nga ang supervisor, halimbawa, nandiyan si boss na nasa likuran mo lang, tatanggapin mo ba ang video call sa iyo ng jowa mo? Teka lang, 'di ba? Wag muna. Pero kung nakakausap ka naman at bakit hindi mai-video call ngayon na ginagawa natin ngayon, sige. Maintindihan ko. Diba? Hindi ko fini-feed yung pagdududa mo dito kay Claire. Pero bukod dyan, na nambababae ka raw, ano pa mga inihihirit niya sa'yo? At ano naman yung mga basihan niya na sinasabi niya na nambababae ka di umano? Ganun po. Ang hinala niya sa akin kasi pagka minsan tumatawag din siya sa akin, hindi ko rin nasasagot kasi may busy rin po ako sa trabaho. Tapos mamaya babalikan ko kagad sa akin. Pasensya ka na, hindi ko nasagot. Oo. Hindi lang po. Ano ba ang trabaho mo? Bugbog sarado. Hindi. Kukurdi nga kukurdi. Ganito, ganyan. Hindi mo natawag, ganito, ganyan. Pero hindi ka naman sinasampal, hindi ka naman sinasapok, binabatukan, ganyan ang mga pananakit. Hindi naman po. Minsan may konting court tsaka sa bunot. Ganun lang. Nanggigigil. Kumbaga mga pa-cute na pananakit. Pero minsan masakit na rin kasi lagi kang pagbibintangan ng bababae. Unang-una sa lahat, para tinanong mo na ba siya kung ganun kakagwapo? Siguro. Ayun nga, sino bang kahawig mo kasi, Diego?
Si Vincison. Sino? Vincison, yung player Vince? ng PBA. Uy, Tisoy. Opo. Tisoy Hinebra player noon sa PBA. Opo. Opo. Tisuyin itong si Opo. Diego. Ayan, pero sige, matutulungan naman kita sa pamagitan ng pakiusap dito kay Claire na wag naman na magduda at ayusin ninyo yung siguro yung time management Diego, sa mga pagkikita ninyo at sa kung papaano kayo kung papaano niyo itatrato yung isa't isa. Alam mo, pangit din naman kasi sa pangit din sa isang relationship yung nagdududa ka, panay naman tawag mo. Nagtatrabaho yung tao, nandyan ka, gusto mo na naka-video call palagi. Opo. Kasi yung creativity at yung oras na binabayaran sa'yo ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo ay nahahati doon sa kausap mo. Kumbaga, ito yung abuse minsan, nakikita ko sa mga establishmento. Halimbawa na lamang, ikaw ay gwardiya. Okay, gwardiya. Lagi nandyan at pinanonood mo yung nangyayari sa misis mo o sa girlfriend mo, naka-video call ka. Habang pinanonood mo yun, mababantayan mo ba yung establishmentong binabayaran mo? Binabayaran mo ang nagbabayad sa'yo for 8 hours or 12 hours ng duty mo? Di ba hindi? Hati yung atensyon mo. Plus, sa mga susunod na araw, magkakaroon ka na ng duda sa sarili mo, naku, hindi ako tumatawag sa kanya, baka pagdudahan niya na ako. Makukonsensya ka naman ngayon. Opo. Pati sa ibang mga nakikinig dyan makukonsensya naman kayo, di ba, kapag hindi kayo nakatawag, baka kung anong isipin niya, baka masama na pakiramdam ko, baka kung napano na ako, di ba, may mga ganun tayong tumatakbo sa ating isipan. Kumbaga, kung wala naman talaga kayong ginagawa na masama, tigilan nyo rin yung pag-iisip na may ginagawa masama yung partner ninyo. Pumasok kayo, Diego at Claire, sa long-distance relationship. Okay? Quezon City to Bulacan via Mindanao Avenue, medyo mas malapit na yan. Pero, nandun naman tayo sa katotohanan na medyo may kalayuan at medyo expensive kung araw-araw or more than once or twice a week ka naman magpupunta ron, di ba? Nag-iipon ka rin naman. Yun naman yung katotohanan. Ayan, pero kailangan talaga kargado ng pagtitiwala bago pumasok sa ganitong klase, sa may distansya. At hindi rin kailangan, wag sana maging requirement nga yung oras ng trabaho, naka-video call kayo, wag. Out of respect sa mga pinagtatrabahuhan ninyo. Okay? Siguro sa break time, gamitin ninyo yun. 'Di ba? Habang kumakain ka, sige, sabay tayong kumain. Anong tawagan nyo? Anong term of endearment nyo? Love lang, sir. Love. Love. Pakain na ako. Sige, sabayan mo na ako. Yan, sabay tayo. Siguro yun, sweet break time nyo Oo. Pero kapag oras ng trabaho, halimbawa gumagawa ka ng report, tapos nandyan, yun nga pala mga natin, yung in-order ko sa Shopee, yung mga ganyan, gumagawa ka ng report na nakaka-distract, di ba? Bumabagal yung trabaho mo, hindi ka nagiging creative, hindi ka nagiging productive sa trabaho, nakakahiya. Kung ako man ang boss na makakita sa'yo, love life ba talaga ang inaalagaan ko o itong trabaho ko? Kasi may oras para dyan sa love life natin. May oras din para doon sa ating mga kabuhayan. Kaya yan, duda-duda na yan, panira talaga yan. Kailangan matuto kayo magtiwala. Kaya ito, Diego, bibigyan kita ng pagkakataon, manawagan dito kay Claire na wag na siya magduda at kung gusto mo rin sabihin yung mga anong tawag mo rito, yung mga hindi niya sinasagot na mga tawag para matapos na yan, pag-usapan din ninyo. Okay, sige Diego, ito na ang pagkakataon mo, go. Claire, sana pag nagkita tayo ulit, sana wala na yung pagdududa natin sa isa't isa. Maging tiwala lang tayo, yun lang naman ang panghawakan natin para maging tayo talaga habang buhay. Yun lang. Doon sa mga tumatawag sa kanya na hindi niya sinasagot pagkakasama ka. Sa mga tumatawag sa girlfriend ko na hindi niya sinasagot, siguro gagawin ko na lang, tiwala na lang talaga para hindi na kami para mag-away. Yun lang po. Yan. At mas maganda, Diego, nakausapin mo siya. Kung wala talagang tinatago, pwede mo naman sagutin. Diba, ganun naman yun Pwede mong sagutin. Kasi minsan hindi rin sinasagot kasi nga iba na yung tingin natin. Iba na yung actuations natin. Diba? Pero, sabi nga, kapag meron talagang itinatago, malalaman mo yan na, naku, panay cancel yan. Panay ang, itinatago nga kasi, ba't ipapakita? Diba? In the first place.
Oh, yan, medyo makakahalata. Mas maganda mag-usap kayo ng masinsinan para rin sabihin mo kasi, Claire, kung wala ka naman tinatago, sige na, kaibigan mo ba yan na hindi ko kakilala? Sagutin mo na. Wala namang masama eh. Oh, pero kung talagang mas magtutuloy itong pagdududa ko kapag ka hindi mo sinagot, pinatagal mo pa. 'Di ba? Pinapatagal-tagal mo pa. Ayan. Plus, ito lang rin naman hindi rin natin naalis yung posibilidad na baka yun nga, yung sariling multo, takot sa sariling multo. No, kumbaga malayo pa tayo, we're not out of the woods yet. Ika nga sa wikang Ingles, baka rin takot sa sariling multo kaya sa iyo ibinabato ang kanyang mga kalokohan. Pero ang maganda sa ngayon, ikaw ba Diego, wala ka talagang kalokohan na ginagawa? Wala po. May papangako mo yan? O kasi mas maganda na malinis ang konsensya mo at mag-observe ka na lamang sa mga ikikilos ng girlfriend mo. Mas maganda yung ganoon eh. Hindi yung iba kasi dyan, pinagdududa mo naman din ako ng bababae. Mambababae na lang ako. Yung mga namimiloso po, lalo napapasama yung ganyan. Pero you ask her to make amends doon sa sarili niya kung meron man siyang kalokohan na ginagawa o wag naman ibato sa'yo yung mga kasalanan niya. Okay? Opo. Sige. O, tuloy lang ang obserbasyon pero mas maganda na puhunanan niyo yan ng pagmamahal at pagtitiwala sa isa't isa. Maraming salamat, Diego. Salamat din po. Yun. Oras na akin. Thank you po sa lahat. Thank you po. Meron ka ba mga babatiin, Diego? Sige, go. Binabati ko po yung mga kaibigan ko sa mga katrabaho ko sa Quezon City. Sa mga tiga Bulacan na kasama ng girlfriend ko. Yun lang po. Ingat po lagi. Mas maigi pala. May mga kaibigan ka rin na mga kasamahan niya. Opo. Love question of the day. Anong gagawin mo kung tumanggis si partner sa alok mong engagement proposal? Chakit. Ay nako, sabi ni Sergio Gonzalez, normal na reaksyon yung magulat ka, yung tipong di makapaniwala pero mananatili pa din akong kalmado at irerespeto ko at uunawain yung rason niya. Kakausapin ko siya, Kuya Poy, hihingin ko kung ano yung dahilan niya, bakit siya umayaw o kung mahal niya ba ako pero nagawa niyang tumanggi. Ang tapang niya. Kaya dapat may tapang din siya na magpaliwanag dahil deserve ko naman ang explanation na mula sa kanya. Sa uli, respeto pa rin sa kung anuman ang mapag-usapan. Si Flor de Risa Casquero, sabi niya, kung tumanggi man sa alok na kasal, maintindihan naman siguro yun ng partner mo. Malay mo kaya tumanggi kasi nabigla. O wag kasing biglain pagka medyo matagal na kayo, saka ka na lang mag-propose. Ayan, pag alam mong sure ka na sa taong gusto mo na makasama na habang buhay. Ayan, pakiramdaman din ha mga kapatid. O hindi yung dahil kilig na kilig kayo, ay makapag-propose na nga. Wala naman akong gagawin masyado bukas eh. O kaya may budget ako ngayon eh. Huwag kayo magpo-propose dahil ganun ha. Ayan si Darwin Rosel, sabi niya kung tumanggi ang partner ko sa engagement, tatanungin ko muna bakit. Kung acceptable naman yung reason niya, then hahayaan ko munang i-assess namin ang mga sarili namin kung ready na kami sa pagkakaroon ng isang pamilya. Ganyan. Sabi niya Maxine Tolentino, kakausapin siya na maayos kung bakit niya tinanggihan ang pag-propose ko sa kanya nang sa ganun ay malaman ko talaga yung dahilan. Hindi porke tumanggi siya hindi ka na agad mahal. Mas mabuti kasi na mag-usap kayo ng maayos. Ayan. Si Marilyn Saragena. Ito, mas simplified yung sagot niya. Anong gagawin mo kung tumanggi si partner sa alok mong engagement o yung proposal? Sa iba ka na lang mag-propose. Ganun na lang. Wala na mahabang usapan. Goodbye. Gagawin pa ako. Si Jessa Bartolome, sabi niya, alamin muna kung bakit. Ganon yung sagot ni, kung bakit ganon ang sagot ni partner. Baka may third party din kasi kaya siya tumanggi sa proposal. Ay, palalim ng palalim, tsaka padumi ng padumi ang mga naiisip. Oo, ng mga kapatid natin. Ayan, pero, eto pa. Meron pa ba ilang mga kasagutan dito? Ayan, maraming salamat muna kina Sir Gonzales, sina Kuya Kong Pogi na mga nakikinig po sa atin ngayon. Binabati ko mga kasamahan ko sa Malagapas. Okay, thank you so very much. Ayan, sina Joe Cesar,
Aba, si Cesar Relucan. Baka naman. At yung mga taga-auto shapes dyan, ha, Boss Ramil. Thank you so very much. Trina Loresca. Sabi niya, dapat may acceptable na reason. Ang pagtanggi sa proposal. Si Armel Echano Cruz. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! At syempre, si Boss Erwin Ocanya is watching. Hindi pa pagod. My friend from Balanga, Bataan, Jonathan Baluyot. Hello po sa inyo. Maraming salamat. Ayan, si Gerard Villadolid. Sabi niya, naku, okay lang naman na matanggihan. Ox lang yun. Pero hindi na mauulit. Ayun lang. Umayaw na rin. Ayan, pero para sa marami nga po na mga natatanggihan sa mga alok na engagement, ganyan, kung ano-ano na agad ang pumapasok sa isipan. Sinasabi na baka may iba, baka hindi ka naman talaga mahal, pero sabi nga ng mga matatanda, gas-gas na kung sasabihin natin na wala naman nadadaan kasi doon sa kalmado at may respetong pag-uusap. Dyan sa mga pagtanggi, sa mga proposal na yan. Pwede nga kasi na meron pa siyang mga plano para sa kanyang career, halimbawa. Unahin na natin yan. O kaya naman meron pang inaayos na pangarap para sa kanyang pamilya. May gusto pa siyang mai-provide. As a single, as a single daughter, ayan, a single son. Ganyan. Kasi meron naman mga babae na sila naman yung nagsasabi, Toro, pakasal na tayo. Pagka tinanggihan, ay, hindi mo na ako mahal, may third party. Huwag ganun, mag-isip. Kalmahan nyo lang. At yung iba ay meron lang rin dahil malaking responsibilidad ang pagpapaka-engage. Yan. Kumbaga parang na yan you're halfway there. Sa pagpapakasal kapag tinanggap nyo yan. Kaya hinay-hinay lang rin. At ito pa pinaka-importante, wag po kayong padadala doon sa, kasing tagal natin si ganito, napanood ko sa YouTube. O kaya napanood ko sa Facebook, nag-propose na ganyan. Kasing tagal naman na natin sila. Gagawin ko nga rin tong gimmick. Para medyo selyuhan na natin. Wag pong gagaya kung hindi ka pa naman talaga handa. Okay? Sa social media, yung mga nakikita nyong pa sweet na ganoon, lalo na kung alam nyo hindi kaya at hindi ka pa handa, wag na muna. At gusto mo lang sumabay sa agos, please, tigilan nyo muna yung mga ganyan ninyo at magiging katawa-tawa lamang ang gagawin ninyong proposal. Alright? Dear Kuya Poy, Dear Kuya Poy, malibang sa iba ko hanapin ang taong nang iwan ng marka sa aking pusong luhaan. Magandang araw po sa inyo, Kuya Poy, at sa lahat ng nakikinig ng programang Heart to Heart ng 92.3 True FM. Ako nga pala si Eric, 30 years old, mula dito sa Las Piñas. Aminado akong naniniwala ako doon sa Totga, o yung sinasabing the one that got away. Kaya nga ganoon na lang ang kakaibang epekto sa akin ng college sweetheart kong si Roxanne. Kahit 6 na taon na kaming hiwalay, Kuya Poy, kami ng babaeng minahal ko ng 8 buwan ay kaya ko pang alalahanin kahit yung pinakamaliliit na mga detalye nung magkapiling pa kami. Kumbaga, para bang napakasariwa pa sa akin ng lahat ng mga masasaya at mga malulungkot din na parte na iniwan niya sa aking buhay. Unfair nga lang, Kuya Poy, dahil sa iba ko hinahanap ang mga katangian na meron si Roxanne. Every time na may mga nakikilala akong babae sa buhay ko, alam kong naging irresponsable at makasarili ako dahil hinayaan kong mandamay ng iba pang babae para tuluyang gumaling ang sugatan kong puso. Maraming beses na akong sumubok na pumasok sa isang relasyon, ang kaso palagi na lang nauuwi sa wala ang lahat. Kahit hiwalay na nga ako ng mahabang panahon kay Roxanne, ay hindi pa rin maiwasan ng mga babaeng nakikilala ko na magselos sa kanya. Hindi naman issue sa kanila kung i-share ko ang karanasan ko sa aking the one that got away. Ang hindi lang daw talaga nila matanggap ay until now, ay hindi ko pa rin mabura-bura ang mga pictures ng ex-girlfriend ko sa Facebook account ko. At the same time, ay hindi ko rin maiwasang kumustahin si Roxanne sa mga common friends namin. Toxic man pakinggan pero ewan ko ba, hindi ko magawang makalimutan siya, Kuya Poy. May mga pagkakataon pa nga na ini-stalk ko ang social media accounts ni Roxanne para lang malaman kung may boyfriend na ba siya o still single pa rin ba siya. Sobrang weird talaga pero I can't help it.
Mahal ko pa talaga itong si Roxanne kahit 7 babae na nga ang dumaan sa buhay ko matapos ang hiwalayan namin ng ex-girlfriend ko nung college. Ngayon may bagong karelasyon na ako ulit at tinanggap ko na talaga na hindi na maibabalik pa ang kung anong nagkaroon sa amin ni Roxanne noon. Sinumpa ko na hindi ko nababalikan pa ang anumang alaala mula sa alaala o sa aninong bumilanggo sa akin ng 6 na taon. At bilang pagpapakita nga ng respeto sa bago kong karelasyon, ay nagawa ko na rin na burahin ang album photos namin ni Roxanne bilang pagpapakita na sinsero ang kagustuhan kong magsimulang muli, kapiling ang babaeng itinuturing ko na ngayong forever. Marami akong napagtanto, Kuya Poy. Siguro nga, nasa direksyon na ako ng maturity, kaya ganito na ang perspektiba ko sa buhay. Lubos na ipinagpapasalamat ko rin na nakatagpo na rin ako sa wakas ng babaeng tumanggap sa akin at sa kung anumang nakaraan ko. Siya, si Nia. Kaya Nia, maraming salamat sa iyo. Mahal na mahal kita. Ikaw at ikaw lang. Kaya nga handa akong itama ang mga maling nagawa ko sa buhay ko noon. Dahil sa inspirasyon na bigay ni Nia. Kuya Poy, sana kahit papaano ay magsilbing leksyon ang kwentong ito sa lahat ng mga nakatutok sa inyong programa, lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon na dumaraan sa lost era. Maraming salamat sa pagkakataong mapili ninyo bilang tampok na kwento ang aking storya. Hanggang dito na lamang, lubos na gumagalang, Eric. Dear Kuya Poy, Napakinggan natin, mga kapatid, ang kwentong ibinahagi nitong si Eric. Akala ko talaga magagalit na naman si Kuya Poy dahil sa mga taong nandadamay dahil hindi makamove on sa kanilang mga ex. Pero inyo, 6 years na silang mag-ex pero hindi pa rin makamove on. But you know, Eric, at sa mga katulad ni Eric, yung Totga o yung the one that got away, totoo yan eh. Yes, totoo yan. Until dumating si TL. Yan, mas simple, mas special doon sa Totga natin. Because si TL, yan, si true love. Opo, Eric, natural lang na hindi agad makalimot, doon sa mga, lalo na doon sa taong naging super special sa'yo, itong si Roxanne na sinasabi mo. Naintindihan ko dahil naiset niya nga kasi yung bar ng ideal partner for you. Okay lang rin naman na sinubukan mong makawala sa alaala o doon nga sa anino by trying to date another woman. Nagkamali ka lang talaga doon sa nung hinanap mo na yung ex mo sa ibang mga nakakadate mo. At aminado naman po si Eric dyan. Maling-mali talaga yon. And take it from Eric, mali po talaga. Kaya sa ibang mga nakikinig dyan, set your goals straight. Okay? Set your goals straight. Makipag-date para kilalanin yung tao bilang siya at kung swak kayo. Ganun yun. Makikipag-date ka, kikilalanin mo yung isang tao bilang siya at kung swak kayo, magkiklik kayo. Makipag-date para doon. Hindi dapat na makipag-date doon sa thought na parehas nga kaya sila ng ex ko o kaya meron kaya silang may offer sa akin na katulad nung sa ex ko. Ay nako, sa mga kapatid natin nakikinig, that's really unfair. That's unfair. Pagka ganyan ang mga iniisip ninyo, katulad kaya siya ni ex, ganito, sweet din kaya siya katulad ni ex. Kapag ganyan, wag na muna kayo makipag-date kung ang hanap mo ay si ex pa rin. Dahil sigurado ko, hindi mo siya makikita sa ibang tao. At isa pa, makakasakit ka lang ng damdamin ng ibang tao na binubuksan sana at pinapakilala ang kanilang sarili para sa'yo. Dapat maging fair ka. Kilalanin mo ang tao sa kung sino siya, hindi sa dahil maging katulad kaya siya nung inaasahan mo na ex mo naman na noon. Be fair. Okay? Mag-move on bago makipag-date. Mga kapatid, diyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. At dito na rin po kami sa pagkakataong ito magpapasalamat sa inyong pagtutok at sa inyong pag-share ng ating live streaming at sa lahat ng mga nakinig sa atin sa 92.3 Radyo 5 True FM. Susunod na po si Nanay Christy. O paano, bukas po ulit alas 12 ng tanghali.
Manatiling nakatutok dito sa H2H Heart to Heart. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy para sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.